Hello. Itong mensahe ko na ito ay para sa mga kasama ko dati o kasama ko sa Makamarcos Kung kayo, ano ba ang nagawa niyo sa Marcos? Ako, more or less 6 million butante na ibigay ko kay Marcos. Kasi yun ang grupo namin ng vanguard of democracy. Na sumuporta kay Bongbong Marcos. Hindi ko naman sinasabi lahat yun ay bumoto kay Marcos. Pero yun ang membro ko. Alam niya ni General Samonte, ang instructor ni Pangulong Marcos, na kung saan ay ginamit kami. Kasabot nito ay si Martin Araneta at saka si Secretary Lagdamillo. Respetuhan lang tayo, mga kaibigan ko, mga classmate ko, kasama kaibigan, barkada, ano pa man. Respetuhan tayo. Nang dahil sa politika, mag-aaway tayo. Anong klaseng may utak kayo? Ang aking nilalabanan lang ay mga magnanakaw. Now, kung hindi sila magnanakaw, so be it. Pero, hindi naman ako tanga para magbanggit ng hindi totoo yung sinasabi ko. Dahil kung hindi totoo yung sinasabi ko, matagal na may kaso ako. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Nang dahil sa politika, kinalimutan mo na magkaibigan tayo, magbarkada tayo, mag-classmate tayo. Anong klaseng pag-iisip kayo? Marcos ako? Marami kaming meeting na pinag-uusapan before and after election. Nung after election, ang pinag-usapan namin, Department of Agriculture, na pagandahin namin ang agrikultura base sa utos kuno ni Pangulong Marcos, na ayusin namin. Kami ay naghanap ng mga specialist ng agriculture. Marami kami nakita. Yun pala, naghirap. Ni piso wala siyang binigay. Kaya masaklap, Tapos, kalaon-launan, kung ano ang may hawak na department, ang Pangulong Marcos, yung pa ang kauna-unahang na-involve sa korupsyon, kaya palinawakan ni Pangulong Marcos, dahil malaki daw ang budget sa DA, kaya ito muna ang unang nakawan natin. Controversial yun. Kasama ang Bureau of Customs, ako mismo, testigo, second witness, na lagi o linggo-linggo nagdadala ng malita yung aking kasama dati sa Armed Forces sa Malacanang. Kwininto sa amin yan. Dahil kuno, magpapatayo ng mga housing at para kasi supondo ni Sandro Marcos sa eleksyon. Tingnan mo. Marami pang halimbawa. Isang kasama ko nag-apply LTO, assistant ba or Yosek sa LTO. Sabi nung pamangkin ni Secretary Bersamin, kaya't mo Yosek LTO? Una, sabi nung isa. Kaya lang, mayroong requirements. 400 million iman ibabalik mo sa akin. Kaya pala mga kawatan ng LTO, dahil utos ng Pangulo. Although matagal na ito. Pero ngayon sa totoo lang, wala nang higpita sa LTO kasi kanya-kanyang hanap buhay dyan. Ganon ang problema. Ang ganyan ang nangyayari sa atin.
So, nananawagan ako sa mga kapwa ko Marcos, kung yun ang paniniwala nyo, go ahead at hayaan nyo ako. Dahil ang pinumpuna ko, korupsyon, mga inutil sa gobyerno. At ito ay, simula pa ako, hindi ako kay Bongbong Marcos nagsimula sa pagka anti-corruption ko 2020 sa pandemic. Ang dami kong pinagmumura doon sa panahon ni Duterte. Pati yung pensyon namin panahon ni Duterte. Hanggang ngayon, kay Marcos, ayan pa rin. Mas lalong wala nang kinakatakutan. Noong kay Duterte, may takot pa sila. Ngayon, wala na. Mula pa kay Duterte ako naging anti-corruption. Tapos, ididikit niyo ko sa DDS. Wala na kayo masabi, ididikit niyo. Yun na lang, palusot niyo, laging DDS. Okay, tanungin ko kayo. Kayo yung nagsasalita na DDS, na ganto-ganto. Bakit hayaan nyo na lang gobyerno? Dahil sila ang may hawak ng rinda. Kung gusto nilang ikulong, magagawa nila kahit illegal. Katulad yung ginawa nila kay Duterte. Dinala sa dahil illegal, kidnapping. At ayaw niya sa Supreme Court. Ano pa bang hinahabol niya kay Duterte? Bakit tira kayo ng tira kay Duterte? Dapat ang tingnan natin yung kasalukuyan. Si Duterte tapos na yun eh. Kung mayroon siyang problema, kasuhan at ikulong sa criminal case beside doon sa sinasabi nilang AJK. Si Sara Duterte hanggang ngayon hindi lumalakad ang impeachment dahil insufficient ang mga ebidensya. Bakit ganun ang naratibo niyo mga kasama? Bakit ganun ang naratibo niyo? Wala na kayong masabi, sasabit nyo na lang na sa DDS. Anong proyekto ni Marcos? Yun ang dapat. Alam nyo kung mahal nyo si Marcos, pinuprotektahan nyo si Marcos, ang solusyon, mga proyekto niya ilabas ninyo. Eh, ang ginagawa nyo, tirahin si Duterte. Ang tanong ko sa inyo, nakatulong ba kayo sa bansa? O namumulitika lang kayo? Ano? Sagutin niyo ako. Nakatulong kayo, namumulitika kayo. Kayo ang namumulitika. Marcos, since 2022 hanggang ngayon for investigation, sirain ang kalaban niya. Hanggang ngayon, walang napapakulong. Mga dilis, yun. Napakulong nila. Pero yung mga big time na sinasabi ni Pangulong Marcos by December, maraming big piece makukulong. Asa na? Asa na yun? Na sinasabi yung DPWs marami makulong, gago pala kayo. Ano, ikulong yun. Pero yung mastermind, sino ang mastermind? Sino ang mastermind sa insertion? Sino ang mastermind na pagkuha ng mga pera? Pagbenta ng mga ginto? Pagbenta ng kayamanan ng ating bansa? Sino ang promotor nun? Sagutin niyo ako sino. Turo niyo. Ako hindi magturo. Sa inyo manggaling. Sige, sabihin niyo kung sino ang promotor. Sino ang big piece. Yun lang. Maraming salamat.